Okay, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. May mga ipapakita na naman tayo bago po tayo manood ng main na balita natin. Ay, Diyos ko po mga kapatid. Ito nakita ko lang dito sa post. Ewan ko kung totoo ano. Pero comment na lang po kayo dyan para malaman ho natin kung legit o hindi. Galing lang to din sa random page. Ewan ko kung saan ko na-upload to. Basta, ayun, kay Mike Romero. Shoutout po kay Kuya Mike Romero. Nakalagay, Philippine President's first order was to abolish the Presidential Anti-Corruption Commission. Tignan nga natin kung anong ibig sabihin yan. Sabi ng ganon, ano bang ibig sabihin? Sabi ko para mas maintindihan. Alam niyo naman, mahina tayo sa English. Ang nakasulat sa larawan ay tungkol sa unang Executive Order, EO, number 1 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong 2022 pa pala, no? Pangunahing mensahe, ang pinakaunang utos ng Pangulo ay ang pagbuwag o pag-alis sa Presidential Anti-Corruption Commission. So, ibig sabihin, inalis ito? Ang ganda, pakinggan nyo pa lang, Presidential Anti-Corruption Commission. Tinanggal. At sa Office of the Cabinet Secretary, OCS. So, ibig sabihin yung Anti-Corruption Commission, Presidential, tinanggal. Bakit ito ginawa? Sabi ng ganon. Ayon sa kautusan, layunin nito ang gawing mas simple, matipid at mabilis ang takbo ng gobyerno. Wow, mabilis. Sensya na, nakaubad tayo. Sobrang init po sa lugar namin, mga kapatid. Para abutin pa ako ng mga susunod na taon, mahirap kasi pag mainit. Wala naman tayong aircon. Okay, ito na. Ayon sa kautusan, layunin nga na mas maging simple. Saan napunta ang trabaho nila? Sabi ng ganon. Ang mga tungkulin ng PACC, ang grupong nag-iimbestiga sa korupsyon ng mga opisyal na itinalaga ng Pangulo, ay inilipat sa Office of the Deputy Executive Secretary of Legal Affairs. So parang gumulo. Ang trabaho naman ng Office of the Cabinet Secretary ay inilipat sa ilalim ng Presidential Management Staff. Hindi ko na, ang gumulo, no? Sa madaling salita, inalis ang mga partikular na opisinang ito para mas mabilis ang serbisyo at mabawasan ang gastos sa loob ng Malacanang. Sinasabi ba nila sa atin na mas nakakatipid? Tinanggal yun. Kaya pala nagkandaleche-leche sa akin lang, sariling pananaw. Siguro kabobohan tong iniisip ko dahil mahina naman din ako sa pag-iisip, no? Ang pagkakaintindi ko kasi dito, binuwag niya o sinong bumuwag niyan? Malamang siya ba? O yung iba ay parang nakakaloko kasi accurate Talagang lumala po yung korupsyon. Di ba? May mga allegedly si ganire at si ganito. Bilyones ang mga kinuha. Ganito, ganyan. Tapos sinong sinisisi nila? BP Sara lagi. No? Laging si BP Sara. Lagi na lang, BP Sara. Kailangan patalsikin. Sa tingin nyo ba, pag pinatalsik nyo si BP Sara, mawawala ang korupsyon? Yung totoong nangungurap, baka nasa loob lang. Baka nandiyan lang din sa kanila. Isipin nyo, mga kapatid, hindi mababago ng kahit anong pagpapatalsik kay BP Sara itong nangyayari sa gobyerno natin ngayon. Wala lang, nakita ko lang kasi ito, dumaan lang din sa akin Parang, wow, parang may kababalaghang nangyayari. No, para lang naman din sa akin yan. At ito pa isa, mga kaibigan, nakita ko lang din to, shoutout kay Kuya, no? Payagan yung muling makatakbo si Pangulong Bongbong Marcos bilang Pangulo, siguradong siya pa rin ang mananalo. Wow. Ayun, iniisip ko, itong mga to siguro matatalino din. May mga pinag-aralan din yan. Pero ang iniisip nila, kapag tumakbo si PBBM, mananalo. Siguro ito, baka hindi masyadong lumalabas sa bahay si Kuya. No hate, Kuya. Hindi ko alam kung sinong tao ka. Siguro hindi siya masyadong nakakatayo ng maayos para matanaw man lang niya yung kapaligiran kung ano nang nangyayari. Hindi ho literal ang sinasabi ko, Ang sinasabi ko, nakikita niyo po ba kung ano nangyayari sa bansa natin ngayon? Mike Rivera. Shoutout, Kuya. We love you.
kung ano man ang gusto mo sa buhay na maging pangulo, kung halimbawa man si BBM, siguro sa'yo, pero sa buong bansa, hindi na huya, parang ang dami na nga nadismaya eh. Marami na akong nadismaya na ayaw na nila. Kasi nga, ang nangyayari sa bansa natin ngayon, nakakalungkot, hindi na ho talaga maganda. Dahil hindi ho matibay ang Pangulo natin para sa mga bagay-bagay na dapat napapatupad na, dapat ito na yung nagawa, pero wala, nga, turo dito, turo doon, plano dito, plano doon, ayuda dito, ayuda doon, kasi yun na lang yung parang alam niya. No, hate yan, basta sa presidente, ang hini-hate ko lang sa kanya, yung pamumuno niya. Bahala ka sa sarili mong buhay, Mr. President, kung anong buhay meron ka. Pero bilang Pangulo, napaka-weak. Para sa akin yan, no? Walang personal na galit yan. Okay, mga kapatid, eto na. Pero nakakagalit no? Eto naman po yung panonoodin natin, yung kay Sir Jason, sa bago tayo sa main news natin. Kasi parang hindi daw ho tama yung ginawa sa kanyang pag-aresto o pagsampa ng kaso. Parang overkill ata. Ibig kong sabihin, non-bailable, ganon. Eto na, galing po ito sa SMNI News, no? Ano bang pinaka-main title? Natanggal ko yung main title. Tara, sige, panoorin muna natin to. Sir, anong update kay Manong J. Sonsa? Nandito kami ngayon sa NBI. So, of course, yung standard operating procedure dito, yung medical siya, yung mga may picture sa NBI. And nandito siya ngayon. Then after here sa Pasay, ilipat siya sa NBI Detention Center doon sa Muntinlupa. Opo. Considering, sir, yung edad ni Manong J, isa rin po ba yan sa inyo pong ginigit dyan sa NBI? Yes, we are requesting na sana bigyan ng konsiderasyon kasi mali yung inisyo ng court na warrant of arrest. Kasi bakit dapat walang warrant dapat in-issue nito? Kasi ang nakalagay sa warrant of arrest, binasa natin, mali, may typo error, nakalagay doon non-bailable or not bailable. Ang problema, ang kaso niya ngayon is unlawful publication. Unlawful publication, ang penalty is only up to 6 months to 6 years. So, ibig sabihin, hindi naman to heinous crime na punishable by reclusion perpetua or higher. So, this is a bailable offense. In fact, hindi na kailangan ang bail nito. But maybe ang court nagkamali. Ito namang NBI, nabasa nila. Ang ina, court nagkamali? Pwede pa. Ilang taon ba pinag-aaralan? Diyos ko po. Pwede pala yun. Ito pagka ganyan, mapapahamak yung tao. Kasi nga, yung stress or yung impact na mapapasok po sa utak nila, parang wow king ina. Pwede pala yun. Kasi di ba, grabe ang tindi ng pinag-aralan dyan para lang hindi magkamali. Tao lang tayo nagkakamali, pero sa ganitong kalaliman, kaya nga may kaya nga may mga araw para pag-aralan muna yung kaso para hindi magkamali. Tapos magkamali. Pwede pala yun. Na may warrant of arrest ng court, atat sila na arrestuhin. So, of course, trabaho lang naman nila yan. But we will do all the legal remedies available as soon as possible. Opo. Considering na holiday bukas, Attorney Mark, yung kliyente po ninyo mukhang holiday, mananatili muna. Yung May 1, no? Diyan po sa facility. Parang sinadya na naman nila na arestuhin natin ng 30 para 31, walang opisina. Parang ganun din ang nangyari ata sa KOJC, naalala ko. Magbakasyon muna dito sa hotel ng NBI. Yun talaga ang mangyari. So sabi ko nga sa NBI na, sige, mag-alaga kayo ng matanda. Opo. At ano nga yung sir, pinag-ugatan ng kaso na ito? At di ba, meron tayong tinatawag na freedom of speech. Pasok po ba yon sa depensa ninyo, sir? Ang kaso na, ang base nito, yung allegedly, yung pag-publish ng medical records ng presidente. Ayun nga, ito ulitin-ulit natin. Si Sir Jay kasi, nag-post daw, di umano, ng documents na resulta ito ng kanyang karamdaman ni PBBM. So, sinasabi nila na cyber libel ito, fake news si Jason Sa.
naisip ko lang, ganun na lang ba tayo kababaw? Pwede yan sabihin na natin, oo, pwedeng kasuhan kasi paninira ho talaga yan. Pero bilang presidente ka, imbis na ipakita mo na lang yung totoo, halimbawa si Jason sa po nagkakamali. O kanyari si spokesperson nilang si Manang Claire, di ba? O, eto ang resulta ni PBBM ng presidente natin. Peke po ang inilabas ni Jason sa. Eto po papakita ko sa inyo ang resulta ng medical. Ito na. Peke 'yun. Ba't kailangan pang palakihin ng ganito? Bakit ganun na lang ba kalambot? Ganun na lang ba kabalat sibuyas itong gobyerno natin? Parang ang hina, ang weak mo naman. Parang ganun kasi sa Pangulo natin, Duterte dati, ang daming bumabatikos dyan, hinahayaan niya, bahala kayo, mangisay kayo. Pero ang nangyari, 10 years yung mga license nila, yung mga passport nila, 10 years, at kung ano-ano pang mga benefits ang kanilang kinain sa panahon po ni Tatay Digong. Di ba? Samantalang ito, sabihin na natin pwede talaga yan. Pero wow, ay hindi totoo yan, ito totoo. Ganun lang sana, napakasimple. Pero ba't kailangan pang kasuhan? Kasi talagang naghahanap sila ng butas. Yun lang ho sa akin opinion ko lamang ito. Grabe naman, napakababaw naman para kasuhan mo. Grabe, anong mababaw? Hindi mababaw yan, ganyan. Hindi, puta, ilabas nyo yung resulta. Ganun lang. Kailangan pa bang dumaan sa ganyan? Nang teteng naman. Kalambot naman ng Pangulo pag ganun. Ni Presidente Bongbong Marcos. So, yun talaga ang punot dulo dyan. Ito pa isipin nyo. Sinabi ko na rin to dati. Si Manang Marcos. Si Madam Amy. At yung iba pa. Di ba mas masahol pa nga yung mga pinagsasabi nila? Adik si BBM, magnanakaw si BBM, pamilya ng mga Marcos, magnanakaw. Mas matindi yun, di ba? Lalo na si Madam Amy nung lumabas, adik daw ang kanyang kapatid. Di ba? Adik, ganito, ganyan. Pucha, yun talaga, mas libel yun. Kaysa dito sa sakit lang na pwede mong patunayan. Ngayon, sabihin na natin doon na adik, bla bla bla, di magpa-hair follicle test ka, ipakita mo. Di ba? Pero yun, malala yun yung sinabi ni Madam Amy. Comment po kayo dyan, mga kapatid, makikisuyo. Di ba, ano mas malala? Itong issue na to o yung issue nung sinabi ni Madam Amy na yung kanyang kapatid nagchichenilin nagchuchok-chenis ng puting powder. Di ba? Kung titignan nyo, mas malala yun. Ba't hindi yun dinimanda? O yung iba pang mga nagsasabing addict daw si BBM, ba't hindi idemanda? Bakit ito? Di ba? Yun lang naisip ko. Si Sir Jack, ganun naman din Naglabas din Sir Jack, yung ngongo po, naglabas din yun. Pero parang natapos na yung issue na yun, nag-sorry, bla bla bla. Bakit ito ganun? Ba't malala? Sakit ba sa ulo sa kanila si Sir Jason? Grabe naman ho, ano? But ang issue dito, bakit sa Pasay final? So based on my research, na-file dito sa Pasay, kasi ang main office ng NBI, Pasay City. Yeah. But the offended party, allegedly the offended party in this case is the President of the Philippines. Hindi naman taga-Pasay si Bongbong Marcos. O hindi, yung kanyang opisina sa Malacanang, Manila. So dapat Manila final. But unfortunately, kung tingnan mo yung record ng kaso na ni Jason Sa, wala namang under oath or any statement from the President na nagreklamo siya. So ibig sabihin, NBI lang ang mismo ang nanguhuli. Tingnan natin kung pwede manghuli ang NBI. Baka pwede, ano? Ito, basahin ho natin. Mandato at kapangyarihan ng NBI sa ilalim ng Republic of the Chinilin 10867. Basta, ang dami mga number kasi, no? Ang NBI ay may primary jurisdiction. Meron pala. Pahiya tayo, no? O pangunahing kapangyarihan na mag-imbestiga sa mga sumusunod kahit walang utos. Cybercrime. Kabilang dito ang pagkakalat ng maling impormasyon online or cyber libel. Pwede kaya maaari ba silang mang-aresto? Ang NBI ay may kapangyarihan mang-aresto. Finish na. No? Hindi ko na masyadong Ang ginamit ko po ay Google AI. Ayoko na gumamit ng ChatGPT kasi minsan pag hindi sila premium,
parang tai-tai rin sila sumagot eh. Pangit. Tintabi sa lahat ng kumakain na sorry. O kaya, Google Gemini, parang medyo hindi rin ako eh. Si Grok pwede pa. Si Grok, gamitin yung tanungan yan. Si ChatGPT pwede rin, pero mas kung gusto nyo mas matalino para sa akin, si Grok AI at saka si Google AI. Napakatalino ng mga yan. Okay, tuloy tayo. Being the offended party. Attorney, may gabi si Admar po ito. Meron Ay, bang Admar, patakaran may gabi. kung pwede or hindi ang paghuli or pagsiserve ng warrant of arrest sa gabi? Sa gabi? Pwede naman siguro. Ay, yun nga, basta under the rules, ang warrant of arrest can be served at any time of the day or night. Hindi naman ito pwede. search warrant na morning lang hanggang hapon. But ang warrant of arrest, it can be served at any time of the day or 24 night. hours. So, dapat nga baguhin na ito na batas kasi pwede ito maabuso. But if you read kasi, ang warrant of arrest ni Jason sa parang mali talaga. So, bakit mali? First, nakalagay doon, not bailable. So, pag you say not bailable, hindi pwede Yung mali na sinasabi not bailable. So, ibig sabihin, para kasing hindi pa naman umaakit sa, base sa opinion ko, no? Hindi pa umaakit sa mas malalang sitwasyon. Bakit not bailable? Parang hindi pwedeng magpiyansa, tama? bail. O, nakadilaw yan, nakita nyo, not bailable. But ang kaso is unlawful publication. It's a very simple case na ang may jurisdiction dapat nito ang MTC lang, naging RTC because there's cybercrime involved. But still, this is a bailable offense. Or kung hindi man bailable, a bail is not required in this case. So, pagka nagkamali ang court, then ito na Tangina court, magkamali. Pinaka-epic yun ha. Pinaka-na-epic mga pa. NBI, atat na atat, ang ginagawa ng NBI is sinunod lang nila ang order ng court. But we will do our best na ma-release si Jason sa as soon as possible. Opo. Holiday bukas, wala din pong patakaran na pwedeng magpiyansa if Sila ever man dyan, na ma-question ito. We will try our best na maghanap ng kung pwede magpiyansa as soon as possible. But because na jurisdiction is ng kaso nito, ang may hawak ng kaso nito is Pasay, sarado ang Pasay City Hall bukas, sarado ang mga courts bukas. So, sa tingin ko, maka-bail kami or we will request the court to issue an order of the immediate release of Jason sa as soon as possible. So, we will do the request to the court Monday as soon as. But kung may available tomorrow or kahit weekend, we will do. Basta lang ma-release si Jason sa as soon as possible. Opo. Regular po ba or common po ba, attorney, na yung offending party ay hindi yung nag-file ng Yun na, kaso? first, ang NBI, walang personal knowledge. Hearsay. Lahat ng statement na sinasabi nila, hindi personal knowledge nila. The NBI, they can investigate, but still, dapat may witness, may complainant. In this case, walang complainant. At least man lang, ang offended party, may nag-execute ng affidavit, but walang affidavit na in-issue ang ating presidente. So kasi walang in-issue na affidavit ng ating presidente, so lahat ng mga pinagsasabi ng NBI doon sa piskalya sa aming preliminary investigation, hearsay. So ibig sabihin hearsay, walang bearing or walang evidentiary value. Opo. Maaari ba So, eto na naman ha, patuloy muna natin dito. So, ang nangyayari, itong pag-aresto, para sa aking pananaw, panibagong diversion na naman para matabunan si flood control. Ito na naman yung pag-uusapan Kumbaga hindi sila nauubusan ng idea kung paano tatabunan yung issue sa flood control hanggang magtag-ulan na naman. Pansin nyo? Diba? Ang dami. Lagi kong sinasabi sa vlog ko yan. Yung flood control, nandito sa baba at papatungan ng mga iba't ibang mga issue, black. Hindi ko lang alam kung sinasadya o nagkakataon. Pero natatabunan na yung flood control issue. Hindi pwedeng pabayaan na lamang yun ng ganun-ganun na lang. Parang wala na. Ganito na lang ba ang Pilipinas natin, ano? Ay, nako. Okay. Sana lang magkaroon ng pagkakataong managot agad itong mga
mga mandarayang magnanakaw na ito sa gobyerno. Kasi, ano mo, ang dami mga nadadamay, no? Mga, biruin mo, parang, doon lang pwede mo namang sabihin, oy, mali yung medical na hawak mo, ito yung medical ko. Napakasimple. Ba't kailangan pong umabot sa ganyan? So, naniniwala tuloy ako, base sa aking opinion, no? Diversion lang yung nangyayari. Yun lang mga kapatid. Okay, dumako na tayo dun sa isa pang panonoorin natin. Ito na po ang ating final event. Final event talaga no? Ito na. Ang main title ho nito ay, kailangan mabilis ang internet natin. Okay? Soto, bimitaw na. Question mark lang yun Big good news, bumaliktad lahat sa Senado, kudita si etc. Tingnan nga natin kung gaano katotoo itong mga balitang ito. Kung ready na kayo, panoorin natin ito ng sabay-sabay. Oo, papatawag na daw sa Senado at gusto nila magkatapat. Magandang laban yan. Saldico versus Tambaluslos dyan sa Senado. Wow, Kasi itong issue, kung hindi nyo pa nadidinig, kung hindi pa nakakarating sa inyong balita, eto issue. Yung magpinsa naglalaglagan na. Pag nag-full blast yung Banatan, laglagan ni Bongbong tsaka ni Tambaloslos, ay, naklo, magkakamasaya ito. Masaya yan. Oo. Alam nyo, may problema kasi, pag ang issue ay nakabase sa transaksyon. Lacson, bumalimbing na din. Huwag pong kakalimutan na bago po tayo totoo magsimula, ba yan, papaalala. At huwag pong kakalimutan, pagpasok pa lang, i-like niyo po agad-agad itong video na ito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo. Ang ganda ng sa ano to BOBPH ata no? Or ang Balita PH. Kilala ni Romualdez ang mastermind ng flood control scandal. Malamang, no? Sila yung magkakalapit dyan na mga magkakakilala no? Kamara at Senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na Salamin ito tayo para at kung maganda. gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Oo, papatawag na daw sa Senado at gusto nila magkatapat. Magandang laban yan. Saldico versus Tambaluslos dyan sa Senado. Hoy, kaway-kaway nyo. Napapanood nyo na yung balita. Nagkakagulo na yung mga vloggers ni Tambaluslos. Nako, hindi na nila alam kung sino-sino magkakakampi ngayon. No, BBM vlogger tapos Romualdez vlogger magkakakampihan ngayon paano na yan? Lugo-lugo na sila no. Yung mga trolls ni Tambaluslos, di ba? Kasi ito issue. Kung hindi nyo pa nadidinig, kung hindi pa nakakarating sa inyong balita, eto issue. Yung magpinsa naglalaglagan na. Kaya, yung mga maka-BBM, pero pumepera, nagkakaroon ng pera, o sumusuporta kay Tambaluslos, ngayon magkokontraan. Lagot sila. Kanino sila tatayo? Doon sa kanilang paninindigan? O doon sa maleta? Doon sa kanilang tayo? Kay Bongbong Marcos? O sa pera? Mararamdaman nyo yan. Yung dating makabongbong, biglang titira kay Bongbong. Agoy. Yung mga politiko, yung mga politiko, mga vloggers at mga trolls, yung dating, observe nyo na lang. Na dating makabongbong, biglang babanatan si Bongbong ngayon. Pag nag-full blast yung Banatan, laglagan ni Bongbong tsaka ni Tambaloslos, ay, naklo, magkakamasaya ito. Alam nyo, may problema kasi, pag ang issue ay nakabase sa transaksyon, hindi sa prinsipyo. Andyan ang issue. Tingnan natin to. How can I be the mastermind? How can I be the mastermind? Ikaw na ikaw. Pasok, mga trolls ni Mga kapatid, alam nyo, wala pa akong nakitang magnanakaw na umamin. Di pa nga ang kasabihan,
nagnanakaw ka, aaminin mong ninakaw mo. O, halimbawa, sa maliit na bagay muna, pupunta ka ng 7-Eleven. O kaya mga sari-sari store. May kukunin ka. O, kailangan ba maging tapat kang magnanakaw? Siyempre, hindi mo sasabihin ninakaw mo. Kaya nga, ang magnanakaw ay kakambal ng sinungaling. Kapatid ng sinungaling. Di ba? Pag sisinungaling, hindi ko po ninakaw yan. O, kasi parang pag inamin mo, hindi parang hindi mo na ninakaw. So, lalo pa kayang bilyon-bilyon? Aamin ka ba? Opo, ninakaw ko ang bilyon. Pero, natukso lang ako. Sorry. May ganun ba? Wala. Natural, hindi ka amin, no? Base lang to sa opinion ko, ha? Hindi natin pinagbibintangan yung lahat ng nabubuhay sa mundong daigdig. Sa akin lang, pananaw ko lang ito. Pag ikaw, lalo na pag mastermind ka, doon nga lang sa nagtitinda ka ng shabs eh. O yung powder, singhot eh. Diba? Aamin ka ba? Hindi. Basta illegal ang ginagawa mo, masama ang ginagawa mong sa tingin mo makaka-apekto sa'yo o baka ang resulta ay mapahamak ka, ba't ka aamin? Ganun sila, di ba? Tuloy tayo. Tambaluslos. Yung mga bayaran ni Tambaluslos, pasok, sige, ipagtanggol nyo yan hanggang 2028. Tapos, yung dating mga magkakakampi ngayon, putya, baka sila na mag-away. Yan, tama yan, kayo-kayo na lang. pagdating nyo sa 2028, pagka panalo ni Sara, lipat naman kayo kay Sara. Oo. Ganito. Mga vlogger nag-sgus. Mga kapatid, ganito ha. Kapag may mga vlogger na bumaliktad at naging BP Sara na sila, wag ho kayong halimbawa, presidente na si BP Sara, wag po kayong mag-atubiling wag pakinggan. Kasi, putya, doon yung malalaman eh. Kaya lang lilipat yan kasi wala nang pakinabang doon sa kabila eh. Kaya, i-monitor nyo na, ilista nyo na lahat ng mga vlogger ng mga taga-kabila. Yun lang sa akin. Para sa susunod, pag nakita nyo, naging BBM vlogger na sila, naging BP Sara vlogger na sila, Duterte vlogger na, yung mga ganyan. Aba, ilista nyo, no? Para mabanggit natin. Pasok! Dahil sa inilabas niyang video statement kaugnay ng flood control scandal, iimbitahin muli ng Senate Blue Ribbon Committee si late Representative Martin Romualdez. 2 beses nang hindi sinipot ng dating speaker ang mga naunang pagdinig. Dapat yung pinahayag niya sa kanyang video post, sana kung sa Blue Ribbon yon, natanong siya ng mga members kung ano yung tinutukoy niya. Balimbing ka rin ni Lacson no? Di ba? Apakabalimbing. Hindi ko maintindihan to. Alam mo, Lacson, para kang bakla. Hindi, para lang ha. Alam ko naman hindi ka bakla eh. Hindi halata. Bakit? Wala eh. Pera siguro. Hindi halata. Ayun, pinky. Pero para kang bakla. Isipin mo, ha? Ang tagal nire-request ni Marcoleta na ipatawag mo si Tambaluslos. Kung ano-anong sinasabi mo, iimbitahin. Bigyan nyo ng kamay na baka, ipatawag ninyo. Pwede naman yun. Hanggang sa, we can just give invitation. Ang dami yung kontrahan ni O ngayon sasabihin mo, dapat sinabi niya sa Blue Ribbon. Ikaw ang Blue Ribbon chairman, hindi mo ginawa ng paraan. Ngayon, nung nilalaglag na si Bongbong Marcos, gusto mo doon niya sabihin sa Blue Ribbon, Kuya, ano ba talaga? Ano ba talaga gusto mo? Ha? Hindi, tanungin ko kayo. Sa tingin ko, ayaw nilang magkamali eh. Kasi nga, pananaw ko lang ulit ito, maaaring hindi totoo. Malaki siguro yung natanggap nila. Kaya hindi pwedeng manggaling sa kanila yung yung usok. Diba? Seryoso ba to si Lacson na ipatawag si Tamba noon? At seryoso rin ba si Lacson ngayon na ipatawag na si Tamba ngayong nangyari na yan? Parang hindi. Kasi kung ako tatanungin, hindi ko malaman ano ba gusto talaga nito. Kasi ako minsan, kilala ako ng mga kaibigan ko. Mga kaibigan ko, mga kapamilya ko, asar na asar ako sa tao na yung paikot-ikot. Oo. Kunwari, niyaya mo. Pupunta Daming tayo dahilan. dito. Gawin natin tong ganito. Sa akin, straightforward. Hindi lang. Huwag na ikot ng ikot. Pambi. Ikaw, hindi ka rin maintindihan eh. Ipapatawag ba o hindi? Katulad nun, sinasabi, hindi daw reliable yung mga sinabi ng 18 Marines. Ng 18 Marines. Tapos, Isa pa yun, nabobobohan din ako dun eh. Puki ng inang...
Hinusgahan na agad no? Samantalang si Madriaga dun sa kabila, putya, kriminal na, pinatawag pa. Pinaiyak-iyak pa. Ito mga Marines, mahalata mo talagang may kinakampihan sila, may pinapanigan. Putya, Marines na yan eh. Ayan dyan, kumbaga hinahain na nga sa'yo. Hinahain na lahat ng mga ebidensyang dapat mong, tawag dyan, dapat mong gawin. Okay ni Nana, may na sa Tagalog. Dapat mong tignan. Ito ginagawa niyo, tinatakpan niyo pa mga mata niyo. Hindi siya literal lang sinasabi ko. Sinasabi, andiyan dyan na, nakalatag na. Tapos sasabihin niyo yung not reliable. Ayaw niyo. Kasi baka bayad kayo. Ganun yun. Pag pinatawag daw si Tambaluslos, pwede raw gamitin yung mga sinabi ng 18 Marines. Sabi, ano ba? Ano ba talaga? Para kayong balimbing nakain sukam. Dati, yung ibang, ganito yun eh, as simple as this. Dati sinasabi nung iba, magnanakaw si Bongbong Marcos. Nakakita na kayong taong nagsasalita ng ganyan. Magnanakaw si Bongbong Marcos. Diktador si Bongbong Marcos. Ngayon sasabihin nyo, hindi magnanakaw si Bongbong Marcos. Hindi diktador si Bongbong Marcos. Bay, ang gugugulo ninyo. Nadadamay sa paglubog ng Pilipinas yung napaka undecisive nyo. Hindi nyo malaman kung ano ba. Undecisive. Dati sinisigil nyo estate tax ni Bongbong Marcos. Ngayon sasabihin nyo, hindi magnanakaw si Bongbong Marcos. Ano yun? Hindi naman malaman sa inyo eh. Kung kanino pinapatungkol yung mensahe, yun ang gusto natin malaman. Kasi pag sinabi mong I will not go alone, o go down alone, may ibig sabihin yun. Para meron siyang sinasabi na meron siyang pwedeng implicate. Alam naman natin, sino pa ba executive? Diba? Huwag na nga kayong in denial. Hindi man niya inaamin, pero ang pinapatukuyan niya doon yung pinsan niya. Pagka nilaglag niyo ako, laglagan kayong lahat. Matagal na ring hiling ni Senador Rodante Marcoleta na mapaharap si Romualdez sa komite na dati niyang pinamunuan. Hindi niya dinina yung kanyang involvement. Malinaw yun. Tuloy-tuloy na natin, ha? Kasama siya. Hindi nga lang ako ang mastermind, sabi niya ganon. Dapat siyang ipatawag ngayon. He's ready to talk. Magtawag ka na. Hindi ko maintindihan talaga kung ano gusto gawin ng... Kaya nga eh. Yan sinasabi ko sa inyo eh. Magtawag ka na, Pinky. Huwag ka naman parang bakla. Huwag ka parang balimbing. Sasabihin mo doon magsalita tas ayaw mong ipatawag. Magkaiba yung sinasabi mo. Di ba? Eh, ako sangayon ako sa sinasabi ni kasi ako nakasubaybay sa mga pagtatalo nila ni Marcoleta at saka ni Lacson eh. O kayo ba? Di ba? Nasusubaybayan nyo yun? O. Alam ko na kung ano yung gusto ni Marcoleta, ayaw naman ni Lacson. Alam mo, kung pinatawag mo na Lacson, dati pa si Tambaluslos, matagal na yang tapos. Tapos, kung ano-ano sinasabi nyo, patawag na, tapos na po yan. Ngayong taon na ito, sinasabi ko sa inyo, pag pinatawag nyo si Tambaluslos, sa Blue Ribbon, yung problema natin sa Nakawan, sa flood control scandal, tapos yan. Huwag nyo na kaming paikot-ikutin. Chairman ng BRC. Sagot ni Lacson na chairman ngayon ng komite, simulat sa poll may interparliamentary courtesy sa pagitan ng Kamara at Senado. Kaya kung di kusang dumalo ang isang kongresista, idinadaan sa House Speaker ang imbitasyon na 2 beses na nilang ginawa. Dagdag pa ni Lacson, mas mainam kung dumalo si Romualdez pag nandito na si dating Congressman Zaldico na dawit din sa flood control scandal. Gayun din ang 18 nagpakilalang security aides ni Co na nag-deliver umano ng mali-maletang pera at si Orly Goteza na unang nagdawit kina Romualdez at Co sa issue. Kung nandyan si ex-Congressman Saldico, nandyan yung ilan doon sa sinasabing ex-soldiers na nag-deliver o kung maarip si Orly Goteza pa, mas makakapagtanong kami ng simultaneously at malalaman namin, more or less mag-gauge namin, sino ba yung mas nagsasabi ng totoo, sino yung outright na nagsisinungaling. Kita mo to. Nakita nyo na. Nakita nyo na anong problema ni Lacson. Mas maganda raw na bago ipatawag si Tambaluslos, andyan na rin si Saldico. At sana, andyan na rin yung 18 Marines o si Orly Goteza. Nakita nyo problema? Sa madaling salita, ayaw niya ipatawag. Gago. Ginagago nyo kami pare-parehas eh. Ang dami mong kondisyon, Lacson. Ano ka ba? Niloloko tayo nito. Hindi nga mahuli si Saldico eh.
Hindi nga sila magkasundo anong meaning nung nahuli. Hindi nga daw na-aresto, nahuli lang. Ano ka ba, tanga? Hindi na nga nila alam kung paano. Tapos, sasabihin mo, hindi nyo pwedeng puwersahin si Tambaloslos. Ang pwede lang gawin ninyo mag-imbita through the speaker, incumbent speaker. Tingnan mo yung chances na pwedeng sabay-sabay yan. Eto na naman tayo sa style ni Lacson. From the very beginning, ang style ng mamang ito, delaying tactics. Huwag na nga tayo magpaloko, diretsuhin na natin. Delay ng delay. Kung gusto mo talagang maimbitahan, kung gusto mong mapunta tayo doon sa desisyong tama, paimbitan nyo na yung 18 Marines. Available na yung 18 Marines eh. Hindi nyo pa nga magawa ng paraan si Tambi. Hindi nyo pa nga magawa ng paraan si Saldico. Yung available, ayaw nyo ipatawa. Gusto mo sabay-sabay. Ano kayo magbo-boyfriend? Pambihira to si Pinky Lacson kung anong excuses sa buhay. Ang daming kondisyon eh. Paano ka makakatapos? Alam mo yung ganitong klaseng leader? Walang matatapos to. Hindi ko ano yung nasa harap na niya, di tapusin na. Alam nyo kung bakit? Sasabihin ko sa inyo. Alam nyo kung bakit ayaw niyang ipatawag yung 18 Marines? Kasi hindi nila mapakukulong. Nagigets nyo? Hindi nila makokontrol. Kasi yung 18 Marines, pag nagsalita, makakapaglabas ng ebidensya. Matuturo si Bongbong Marcos. Hindi mo pwedeng makulong. Kasi hindi nakinabang. Hindi kurakot. Hindi opisyal. Hindi tumanggap ng pera. Hindi nila makukulong. Pag hindi nila makukulong, hindi nila makukontrol. Samantalang si Tambaloslos o si Saldico, pag napatawag nila, pwedeng hindi nila pagsalitain. O kung magsalita man, pwede nilang ikulong. Pagdating sa kulungan, kontrolado na ng gobyerno. After that, labo-labo na. Baka mamaya biglang ma-stroke si Tambaloslos at si Saldico sa kulungan. Eh. Nangyayari yon. Di ba? Hindi nila makukulong ang 18 Marines. Kaya ayaw nilang palabasin. Nakikita nyo na. Nakikita nyo na yung delaying tactics na itong mga to. Ganyan po katitindi. Kasi simple lang eh. Simple lang. Pag gusto maraming parang, pag ayaw, ang daming dahilan. Kung gusto mo na solusyonan to, simpleng-simple. Dapat tapos na yan last year pa eh. Paikot-ikot. Nang tanungin naman kung umabot kay Pangulong Bongbong Marcos ang ebidensya, Kung sa kanya papunta ebidensya, wala tayong magagawa kung aabot sa kanya. Pero yung salaysay ni Saldico, walang evidentiary value yun eh. Kasi hindi man under oath yun eh. Nagsalaysay siya sa Facebook eh. O di, bakit hindi mo ba't hindi nyo pagsalitain sa True Zoom? Di ba? Sabi niya, kung ang ebidensya papunta kay Bongbong Marcos, wala tayong magagawa. Kaya lang, walang value yun. Kasi walang evidentiary value yun. Di patawag mo si Tambaloslos, tinuturo na executive office eh. Ano yun, nag-uusap muna kayo. Hindi kayo. I mean, yung nag-uusap yung pagkakaroon muna ng deal. Yung magpinsan. Di ba? Tahimik eh. May isipin mo. Si Tambaloslos, nagsalita na pinapangalanan ng executive. Isa sa mastermind. Tapos walang sagot si Bongbong Marcos. Tapos kayo, yung mga nakapaligid sa kanya, dinideflect nyo yung papunta kay Bongbong Marcos. Di ba? Sa Facebook eh. sa ngayon kulang pa rin ang pirma para mai-report sa plenaryo ang partial committee report